Nasunog ang isang plastic printing company sa Valenzuela City kanina hapon. At ayon sa Valenzuela Fire Station, pahirapan ang pag-apula dahil ang nasunog ay solvent na ginagamit sa pagpiprint. Gumamit pa raw sila ng foam para rito. Isang sugatan sa insidente at may nadamay ring isang motorsiklo. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Patay sa saksak ang magkasintahang menor de edad sa Morong, Rizal. Arestado sa ikinasang follow-up operation ng suspect na pinsan ng babaeng biktima. Saksi si EJ Gomez. Duguan at tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan, natagpuan sa loob ng sementeryong ito sa Morong, Rizal ang mga wala ng buhay na 2 menor de edad kahapon. Ayon sa pulisya, 12 anyos na lalaki at 13 anyos na babae ang mga biktima. Napag-alamang magkasintahan sila na nauna nang naiulat na nawawala nitong Sabado. Isang saksi ang nagsumbong sa mga otoridad na huling nakasama ng mga biktima ang 18 anyos na lalaking pinsan ng babae. Tumulong pa raw sa paghahanap ang lalaking pinsan na ayon sa pulisya ay siyang hinihinalang nasa likod ng krimen. Pilit pong inililigaw ng suspect na yung isang tao na nakaaway niya, yun ang sumaksak. May nakakitang mga witness na papalayo siya dun sa crime scene na nakahubad at duguan yung damit at yung kanyang kamay. Yung investigador po natin, nakita po yung kanyang kamay na may mga sugat at may mga bakas pa po ng dugo. Kaya nung tanungin siya, doon na po inamin niya yung krimen. Kwento ng kaanak ng lalaking biktima, sa pilitang isinama ng sospek ang biktima. Ang ginawa raw, tinutukan daw ng panaksak. Kaya sumama. Napakabata pa. 12 years old pa lang siya ngayon, magti-13. Ngayong March 20. Base sa investigasyon, galit at inggit ang ugat ng krimen. Nabasted siya, niyaya niya itong 2 victim para madamayan siya nung nawala siya sa sarili at under the influence of liquor. Doon na po nagsimula yung pagpatay. Babae pa po yun eh. Nag-aaral po namin, nagtutulungan po namin magkakapatid para mapagtapos. Tapos kanya po wala lang mangyayari. Hindi po matatanggap na nawala po ang aking panganay ko po. Dahil na yun ang panganay ko lang po. Kasi wala po ang aking anak ko po. Naaresto ang sospek sa ikinasang follow-up operation. Itinuro din niya kung saan itinapon ang ginamit na patalim sa krimen. Bata pa rin po kasi pisan ko kaya hindi po kaya nanggigil lang din po ako. Yung galit ko po sa babae, sa nililigaw ko na dami pati po si tito, patawadin niyo ako sa nagawa ko. Kung anong parusa sa akin, tatanggapin ko kahit anong hatol yan do. Naharap sa reklamong 2 counts of murder ang suspect na nakadetain sa Morong Police Custodial Facility. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Idineklarang sufficient and form ng House Committee on Justice ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagdebatihan naman sa komite kung labag sa 1-year bar rule ang unang reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Saksi si Tina Panganiban Perez. 4 na impeachment complaints ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. At sa deliberasyon ng House Committee on Justice kanina, sufficient in form, so ruled. Idineklarang sufficient in form ang ikatlo at ang ika-4 na reklamo. Isinusulong na grounds for impeachment ng Vice Presidente ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Nakabase ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition.
Inihain ang ikatlong reklamo ng mga pari, madre at grupo ng mga abogado at inendorso ni ML Party List Representative Laila De Lima. Isang attorney na Nathaniel G. Cabrera naman ang naghain ng ika-4 na reklamo at inendorso ni na House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Ang ikalawa namang impeachment complaint na inihain ng ilang civil society groups at inendorso rin ni De Lima at ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, binawi ng complainants para suportahan na lang ang third impeachment complaint at mapabilis ang proseso. Tinanggap at inaprobahan ito ng komite. Isinantabi naman ng komite ang unang reklamo na inihain ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. The chair set aside the first impeachment complaint. Kasunod ito ng pagtatalo sa komite kung labag ba ang unang reklamo sa one-year bar rule dahil inihain ito noong February 2. Nakasaad kasi sa July 2025 decision ng Korte Suprema na dapat walang bagong reklamo bago ang February 6. The Supreme Court in its decision noong July 25 to 2025 clearly said that no new impeachment complaints, if any, may only be commenced no earlier than February 6 of 2026. Pero matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pinal na nagbasura sa apela noon ng Kamara, sabi ng ilang mambabatas, nagbago ang pagtutuos ng one-year bar rule dahil sa binagong kahulugan ng session days. It has elapsed either February 15 or January 30. February 2 is therefore a right, correct timing to file the decision, to file the complaint. Let me emphasize the word used by the Supreme Court. May only be commenced. No? So ang punto po natin dito ay gumagamit ng bagong lengguwahe ang Supreme Court. No? The one-year bar rule, as we established earlier in the Constitution, speaks about initiation of impeachment proceedings. Yun po ang pinagbabawal. Hindi po kasalanan ng mga complainants na they relied on the latest redefinition, reinterpretation by the Supreme Court. We followed what is under the rules of the House. But the House is not the problem. It is the other department. When the impeachment complaint was forwarded to the Senate, it was used. That's why we are trying to be careful. Sa simula ng deliberasyon, sinagot ni Justice Committee Chair Jervy Luistro ang mga punang nakakapagod na ang impeachment. Lalo't ikalawang proceeding na ito laban sa Vice-Presidente at kababasura lang ng laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Some have asked, are we not tired of impeachment? But the answer, my dear colleagues, is simple. The Constitution does not get tired. The rule of law does not get tired. Accountability does not get tired. There is no option to ignore these complaints. Sa gitna ng pagdinig, isang kongresista naman ang kumestyon sa kakayahan ng mga kongresistang magdesisyon ng patas dahil sa alegasyong ilan sa kanila ay nakatanggap ng mga maleta ng pera. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. The speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. I think his speech is out of order. Sinita ito ng committee chair dahil wala raw kinalaman sa diskusyon ang pahayag ni Congressman Suntay. Nagdesisyon ng komiteng burahin sa records ang mga komento nito. Si House Speaker Faustino D. III naman, tiniyak na hindi magiging trial by publicity ang deliberasyon ng Committee on Justice. Hindi raw niya iimpluwensyahan ng komite at sisiguruhin niyang uusad ang proseso ng naaayon sa batas at bukas sa lahat. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, hindi raw muna magkokomento. Patuloy raw nilang imomonitor ang mga pagdinig at magbibigay lamang ng pahayag kung kinakailangan.
Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dating Senate President Manny Villar, asawa niyang si dating Senadora Cynthia Villar at mga anak nilang senador na sina Mark at Camille Villar, pinasabina ng Justice Department kaugnay ng aligasyong market manipulation at iba pa. Pinaharap sila sa preliminary investigation kaugnay ng reklamong kriminal ng Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya ng pamilya na Villar Land Holdings Corporation. Inaakusahan sila ng market manipulation, insider trading at misleading disclosure na naging dahilan daw para maligaw ang investor. Tinukoy ng SEC ang pagsapubliko umano ng financial statement ng Villar Land bago matapos ang external audit nito. Doon nakasaad na lumundag sa 1.33 trillion pesos ang total assets ng kumpanya noong 2024 mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Dalaan nila sa revaluation ng real estate holdings. Pero kalaunan, sa audited financial statements, lumabas na lubhang mas mababa ito at nasa 35.7 billion pesos lamang ang total assets. Ayon sa SEC, paglabag ito sa Securities Regulation Code. Kasama rin sa pinasabpina ang ilan pang opisyal ng kumpanya. Ayon sa DOJ, lahat ng respondent ay mabibigyan ng oportunidad na depensahan ang kanilang sarili. Wala raw silang pinapaboran o tinatarget na individual at ang tungkulin nila ng DOJ ay maging patas sa paghahanap ng katarungan. Sa isang pahayag, sinabi ng Villar Land na welcome ang pagbibigay sa kanila ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga aligasyon sa tamang forum. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad at kampante silang mapatutunayan sa harap ng patas na panel na wala silang paglabag sa batas. Naana ng sinabi ni dating Senate President Manny Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang kanyang pag-aari. Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumigay noong 1 taon, pansamantalang binuksan para sa light vehicles. Pero bawal pa rin dumaan ng mga truck. Magsisilbing testing period sa tulay ang susunod na 2 linggo. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mahalagang magamit pa rin ang tulay pero iimbestigahan pa rin kung sino ang dapat managot sa pagkasira nito. Tuloy rin ang pagkumpuni rito. Pinapacheck pa namin para talagang gawin ng matibay ito. Kasi delikado eh. Sa dami ng mga truck na dumadaan dito sa Isabela pababa, papunta ng Maynila, papunta ng talagang hindi pwede tayo mag-risk dito. Kailangan hindi na pwede maulit yung nangyari last week. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kinwestiyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson ang ilang bahagi ng pinirmahang affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Base sa panayam ng kapuso mo Jessica Soho kay Attorney Levy Baligod, abogado ng mga dating sundalo, umabot daw sa 805 billion pesos na cash ang inihatid sa mga tumanggap umano ng kinurakot na pera. Napapatanong daw si Lacson kung gaano kaposible na dumaan ang ganito kalaking halaga sa bahay ni dating Congressman Zaldi Co. Ayon kay Lacson, kung ipagpapalagay na totoo ang sinasabing pag-deliver ng 805 billion pesos ng nakamaleta, kahit anya 24 oras na nagtrabaho ang mga nag-deliver, aabutin sila ng 5 taon para matapos yan. Kabilang po dyan ang pagbubuhat, pagbibilang, pagbabalot at pagde-deliver ng pera. Kinwestiyon din ng senador kung magkano natira para kay Ko na sinasabing nag-utos ng paghatid ng pera kung na-deliver nga ang sinasabi nilang 805 billion pesos. Pero gate ni Baligod, sa panayam ni Soho, hindi lang naman galing sa mga flood control project ang umano'y kinurakot na pera. One may still ask how such huge sums of money were physically collected and delivered to the residence of former Congressman Ko. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. We can only imagine the logistical nightmare. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.